May isang nakakasukang bigas, trending 'to mga ate at kuya, at ito po ay nagpapakita po talaga ng pagiging trapo ng magkakamag-anak, okey? Nakakasuka daw ang bigas na ito, and ano ba 'tong mga pino-post ni Direk Daryl Yap? Ang dami actually nag-post nito mga ate at kuya. Sige, pag-usapan natin. Bigas na nakakasuka. Teka lang ha, magre-reply ako. Sandali lang. May ano, may puting puting alitaptap, may puting ibon na tsumeka sa atin. At least pangontra sa nakakasukang bigas. Hello po, hello po, shout out po kay Miss Maharlika. Oo, ang ating Mother Dragon. Okay, big nakakasuka baga o kung sa mga akla ito, hindi naman kami masusuka pag ganito ang usapin. Okay, 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 okay. Okay, sige. Later. So, ayan. Masarap kaya ang bigas na ito? Bigas daw na nakakaliit ng tilti, sabi ni Direk Daryl Yap. Ay, huwag na kayo kumain nito, hoy, mga kalalakiha! Huwag kayo kumain nito! Nakakaliit ng tilti, sabi. Kinikilig pa naman ng mga akla dyan. May mga akla ba dyan sa paligid? Oh, kinikilig pa naman ng mga akla pag usapin ng tilti. Oh! 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 Namigay, namudbud ng bigas si Romualdez, pero nakakalit daw ng Hoten. Hello sa mga bagong subscribers. Si Ate Jennifer pala yung nagpadala. Thank you, Ate Jennifer. Naku, Ate Jennifer, para ano yan? Pambaon ko sa kung saan man. Thank you, Ate Jennifer. You'll see me somewhere, mga ate at kuya. Soon. Okay. Tanong nga po ng iba, parang 2 kilo yung bigas. Ito ba daw si Romualdez ay merong palayan? Meron ba daw siyang bigasan? Negosyo daw ba niya ito? Bakit siya namimigay ng bigas? At bakit may pangalan niya? Kasi kung pera to ng taong bayan at nilalagyan niya ng pangalan niya, nakakasuka talaga. Trapo eh. Umimik na po. Hawk to! Sabi. Nakaka-hawk to daw yung correct AZ Patwinan. Hawk. Akala ko sa ibang bagay yung hawk mo na yun eh. Alright. Nakakarimarim, right? Kadiri yung pagiging trapo, patigasan ng mukha. Kailangan talaga pagka tumulong ka sa taong bayan, nakabalandra ang pangalan mo. May isa pang shinare si Direk Daryl Yap na ano eh, na namigay naman ng sardenos. Matagal na nga to eh, itong Frasco Sardines. Ito yung ano, yung pinuntahan ni VP Sara at ni President Marcos Jr. sa Cebu, right? Pamilya ni na ano, ni na Gwen, right? Governor Gwen Garcia at saka Cristina Frasco. Si Cristina Frasco ang ating Department of Tourism Secretary. Maganda ba ang kanyang performance? Hindi ko nararamdaman na boom ang ating tourism, mga ate at kuya, no? Ang hirap i-promote ng Pilipinas. Although maganda ang bansa natin, parang nahihiya tayo in a way, no? Iba yung pride natin, yung CPRRD, tama ba? Ngayon sa Administrasyong Marcos Jr., parang hindi tayo proud na Pinoy tayo. Hindi natin may pagmalaki ang ating lahi. Hindi natin may pagmalaki ang ating paligid. Ang ganda naman ng ating, 'di ba, ating kalikasan, tingi-tingi. Oh. So, tapos ito pang ginagawa ng mga trapong ito, kung mamimigay ng sardenas, dapat nakalagay pa yung, well, negosyo nila ang pinamimigay. At balita ko yung logo na to mga ate at kuya ng isda na lumilipad, parang flag ito eh ng bansa, right? Or maybe may isang company na ganito yung logo nila, yung isda na lumilipad. Sa madaling sabi, ito ay plagiarism. Right? Maybe it's an indirect plagiarism. Hindi nila sinasadya. Baka gusto talaga nilang lagyan ng pakpak yung sardenos.
Hindi naman siguro flying fish ito, iba naman ang flying fish sa Sardenos. Pero siguro magandang tingnan, no? Parang lumilipad, malaya, umuusbong, tawag doon, pataas ang kita ng negosyo, boom na boom. Soaring high, parang gano'n. Soaring high ang ating Sardinas company. Alam niyo mga ate at kuya, minsan tuloy, although kumakain naman ako ng sardenas, di mo Marte, masarap naman yung igisa-gisa, di ba? Masarap naman yung kilawin. Minsan ginalagyan namin yun ng mga kalamansi, toyo, sarap na. Right? Sardinas, alisin mo yung tinik-tinik. O, tsaka yung mga, baka meron siyang bihod-bihod thing eh. Parang itlog pa niya, di ba minsan yung sardines may itlog? Doon, inaalis namin yun, malanse. Tsaka yung mga tinik, kahit na malambot yung tinik, inaalis namin, hindi namin gusto yung texture sa dila, right? Pigaan namin ng kalamansi, lagyan ng toyo, konting maybe chili garlic oil, sarap. Pero kung ipamimigay mo to sa size na salanta ng Bagyo, sardinas, katulad nung kami naputukan ng bulkan, binigyan kami ng sardinas, dinala kami ng pandesal at mineral ni BFF Lenlen. Parang ang sabi ng mga Batanggenyo, grabe naman. Tingin nyo sa amin, talagang dukhang-dukha. Kami na nga itong binigyan ng ayuda. Kami reklamo. Kasi nga, ang sinerve ni Lenlen sa amin, lugaw eh. Naglugaw si Lenlen sa amin. Hindi kami kumakain ng lugaw, mga adat kuya. Kung hindi yan, goto. May sarili pa nga kaming goto eh. Gotong lipa. O ibang klaseng goto yon. O. So, anyway, sana yung mga kung ito ay pinamigay na ayuda, ang tanong, pera ng taong bayan ang pinambili. Tapos yung ibiniling relief goods sa limbawa ay kanilang company. Let's say itong Romualdez Rice ay may negosyo talaga si Speaker Romualdez na ganyan, bigas, baka may palayan siya, right? May granary, may rice mill, whatever. Baka meron siyang ekta-ektaryang or meron siyang hacienda na may mga tanim na palay, tapos ganyan, negosyo nila ang bigas. Ito bang pamimigay niyang ito ng libreng bigas ay galing sa sarili niyang bulsa o ginamit niya ang pera ng taong bayan para bumili ng bigas at ipamigay na libre at ilagay ang pangalan para ma-promote niya ang sarili niya? Kasi mukhang naghahangad itong maging senador ngayong 2025 or next year. Or baka tumakbo itong presidente sa 2028. Baka tumakbo yan. Mga atat ko yung sabi ni Atty. Trixie, itong pamimigay daw ni Romualdez ng bigas ay kind of a step nila para mandaya. Si Atty. Trixie may sabi nito Ito ay ang parang ginagawa daw nila to kasi may balak. Si Atty. Trixie may sabi nito ginagawa daw ni Romualdez ang pamimigay ng bigas para mandaya sa susunod na eleksyon. Para kapag nanalo siya, parang hindi mako-question kasi marami siyang ginagawa. Marami siyang aktibidades. Marami siyang lakad, pamimigay ng ayuda, pamimigay ng bigas. Kita naman yung patunay, ayan, may Romualdez Rice na. So, kumbaga busy, may recall sa tao. Pag nanalo yan next year, si Atty. Trixie may sabi niyan, may balak silang mandaya sa eleksyon. At kapag nanalo yan next year, hindi maka-question kasi nga, kita sa kanyang Facebook wall na marami siyang ginagawa na iniikot niya ang buong Pilipinas at ayan ang mga patunay. Ngayon, kung negosyo niya, halimbawa meron talaga siyang palakiskisan ng palay, may negosyo siyang rice, may negosyo siya, rice business, whatever. Negosyo na nga niya, tapos pera pa ng taong bayan ang pinambibili sa kanyang tindahan, sa kanyang bodega, hindi nabibili sa ibang traders or sa ibang retailers or wholesalers. Abay, kumita na nga siya, tapos nagamit pa niya ang pera ng taong bayan. Tapos, nakabalandra pa yung pangalan niya. Gumastos din siguro siya ng pera ng taong bayan para maimprentahan ang plastic na lalagyan. That right? Aba, ay doble-doble ang kita at racket ng mga to. Tama pa ba yan? Kaya sabi nga po, nakakasuka itong Romualdez Rice.
hindi lang nakakaliit ng tilti. And yung execution ba ang tawag? Yung processes ng pamimigay ng bigas, mga ate at kuya, may pa-ink. Ano to, eleksyon na? At doon namigay sa Tagum kung saan nagkaroon ng hakbang ng maisog tapos sinuspende yung gobernador, right? Si Hubahib, si Governor Hubahib. Sana all kayo, sana all kayo ang Tagum, oy, sabi nung nag-post. Nangisnak raman unta mi sa trade center ba, manguli mi ani nga na ay 2 kilograms rice. Thank you, sir. Ano, sarcasm ba to or what? Magmimerienda lang daw, sabi nung nag-post, magmimerienda lang naman daw sana sila sa trade center, pero umuwi sila na meron silang 2 kilong bigas. Salamat daw, Speaker Romualdez. Nagpasalamat naman yung nabigyan. Pero I don't know, maybe this is sarcasm kasi nga, shinare pa niya yung picture ng kanyang daliri na tumanggap ng bigas at nilagyan ng tatak. I get it. This is just to ensure na hindi magdoble-doble yung tumanggap, right? Kasi namigay sila ng bigas, baka mamaya pumila, pagkatanggap, bumalik. So, lalagyan nila ng indelible ink para hindi na bumalik. Kasi, teka lang, nabigyan ka na kanina, kita pa, kahit burahin mo yung alcohol, minsan di na uubos yung indelible ink, yung ginagamit sa pagboto. Pero Diyos ko po, ginagamit sa pagboto. Mr. Speaker Romualdez, hindi ka na natuto sa pinsan mo na presidente naman ngayon. Ano ang sabi ng pinsan mo noon nung namigay ng mga relief goods sa mga binabagyo? Ipamigay nyo na yan. Huwag nyo nang papilahin yung tao. Ako nga'y proud na proud noon kay Mr. President Marcos Jr. Sabi ko, grabe, hindi madamot si PBBM. Anong sabi one time ni Mr. President nung namigay ng mga relief goods? Huwag nyo nang papilahin ang mga tao. Ibigay nyo na sa tuwing may lumalapit. Ano naman, kung makasampung doble yan ng balik-balik at sampung doble ng groceries na yan, hindi naman nila yan ikayayaman, di ba? Hayaan nyo nang may magdoble-doble, ipamigay nyo na, wag nyo nang patagalin para hindi magutom ang mga tao. I was really proud of the President sa ganyan yung gesture. Dead man ako may magdoble, dead man ako may mangurakot. Ang importante, mabilis na naipamigay at mabilis na nakonsumo. O ba't hindi mo i-apply yan, Mr. Speaker, sa yung prinsipyo na yan ng pinsan mo? Ba't kailangan may patatak-tatak pa? Ibig bang sabihin ay limitado lang din yung dami ng bigas na binibigay nyo? Di ba nga mamibigay pa nga kayo ng, magbibenta pa nga kayo ng bigas na na 29 per, per kilo, tapos yung bigas mga old stocks? Paluma ng stock ng bigas, binalita ng TV Patrol nakaraan. Ibibenta ng gobyerno, 29 pesos. Paluma, Diyos ko po. Anong tingin nyo sa amin? Talagang busabos? Bebentahan nyo kami ng paluma sa halagang 29 para mabanggit nyo na meron naman, na-achieve nyo naman talaga yung 20 pesos na bigas. Hindi nga lang saktong 20, at least nasa line of 2, 29. Pero paluma naman, baka mamaya may amag na yan mga tatkuya. Ingat ang mga may hika. Right? Masama sa kalusugan ang palumang bigas. Kung inaamag na yung ibang bigas niyan, Diyos ko, ipamigay nyo na lang kung baka mamaya may amoy gamot pa yan. Di ba yung mga NFA rice, amoy lasang gamot? Hindi ako bumibili ng NFA rice mga ate at kuya kahit na ang mahal ng bigas. Pinipilit kong bumili ng masarap na bigas. Total, 1 cup of rice lang naman ako tapos isang buong lechong manok ang ulam. Pwede naman. 1 cup of rice, isang kilong liempo ang ulam. O kaya ay isang bandehadong adobo, right? Bawi na lang sa ulam. Pero bibili at bibili ako ng masarap na bigas. Ito na nga luma, tapos masabi nyo lang na na-achieve nyo yung 20 bigas. Hindi nga lang saktong 20, 29. Ipamigay nyo na yan. At saka bakit may nalulumang bigas? Ay di ba mabilis maubos yung stock ng NFA? Di ba ang bigas araw-araw na kailangan ng Pinoy? Ginagawa nyo kaming busabos. And then nakumpara nga po yung bigas ni BFF Lenlen nung kampanyahan sa sobrang kakuriputan ng mga politikong ito at talagang ini-small tayo, no? Busabos ang tingin sa atin mga tat kuya.
Si Lenlen, naalala nyo nung eleksyon, namigay ng lugaw sachet? The same thing, right? Lenny Kiko tandem, namigay ng lugaw sachet, lugaw pack. Mai-promote lang nila ang kanilang pangalan, puro katsipan ang ginagawa. Ilang kayang guhit ito na wala pa siguro to sa 1/4? Nilagyan ng patis at nilagyan ng imprenta na Lenny Kiko tandem. Sabi nga nang nag-share dito si Joshua Diviv, discarding ni BBM ay discarding pink. Exhibit A, yung picture ni Lenlen. Bigas, yung Exhibit A, bigas na 29 program ng Marcos Jr. administration versus sa lugaw sa Shay ni BFF Lenlen nung kampanyahan. May tumanggap ba nito ang palugaw ni Lenlen? May tumanggap ba nito? Minamata nyo ang Pinoy. Dayok-dok ang tingin nyo, no? Magkasing basura daw ang itong ginawa ni BFF Lenlen nung kampanyahan at saka itong pagbebenta ng bigas ng 29. No? Ang pinagkaiba lang, yung isa magaling mambudol, I think Joey is pertaining to BBM administration na magbenta ng 29 basta't luma lang ng bigas. At yung isa ay lantarang tanga. Aray ko, ang BFF Lenlen ko tinawag na tanga. Pareho daw. Discarding pink daw. So, sa madaling sabi, si PBBM at saka si BFF Lenlen ay iisa. Lutang si Lenlen, lubog si PBBM. Alright? Lalaking Lenlen si PBBM. Aba, Diyos ko, hindi na nga natin binoto ang BFF Lenlen ko. Tapos, yung naipanalo natin, lalaking Lenlen pala. Kayo, bibili kayo ng 29 na bigas na paluma. At bakit nagkakaroon ng luma, mga ate at kuya? Ano yan? Hinord? Tinago? Salamat po, Eat Abroad. Ano yung tinago? Para magmahal ang presyo. Kasi ganun yun eh. May mga hoarders, mga ate at kuya. Baka ang mga traders na yun, hoarders din. Yung mga smugglers, baka kasabwat din ng mga hoarders. Ang ginagawa ng iba, pagbaha yung supply sa palengke, di ba law of supply and demand nga po sa economics, pagbaha ang supply ng bigas, magmumura ang presyo kasi ang daming mong mabibili. Ang ginagawa ng iba, hinuhoard, tinatago. Inaantay na magmahal kasi pag konti ang supply, syempre yung mga tao, walang mabiling bigas. Saan ang bigas? Ay, naku, meron doon pero mahal. Ay, bili tayo, wala tayong pansaing. Di ba ganoon? Kapag mataas ang demand, mataas ang presyo. Okay? Kasi kailangan ng tao araw-araw saing, umaga, tanghali, gabi. So, tinago nila yung bigas tapos malapit ng mabulok. Ang alam ko mga ate at kuya, ang bigas kahit 6 months mong itago, hindi naman nasisira, right? Basta room temperature lang. O, tago mo yan, aabot ng 6 months to a year yata ang bigas, hindi naman yan katulad ng prutas at gulay or mga sibu-sibuyas na tutubo, mabubulok, aamagin. Pero ang bigas matagal naman. So, gaano katagal na inimbak ang bigas na to? At tapos sabi, ay, mahal kasi ang ating bigas ngayon ibig sabihin kulang ang supply. So tara mag-import tayo. Di ba ang solusyon ni President Marcos Jr.? Bumili kasi nga kulang. Bumili daw kasi, bumili ng bigas abroad kasi mahal nga. So kailangan paramihin daw. Imbis na tulungan yung mga farmers na through irrigation, subsidy, pataba, right? Insecticide, pesticide, herbicide, lahat ng needs ng mga farmers bigyan ng subsidy, pautangin, irigasyon, lahat na. Hindi. Ang ginagawa ay hahanapan pa ng karibal ang mga ani ng mga farmers. Tapos ito namang mga magpapalay natin, babaratin ng mga traders. Kinokontrata o pag paanihan akong bibili ng palay mo, binebenta sa iba yan ha, papakyawin ko na sa halagang ganito. Ito namang farmers, sige na nga, kaysa malugi, sure pa ang pera, sige benta ko na ng mura. Tapos ibibenta nila ng 10 piso ang kilo ng palay. Tapos pagdating sa palengke, 60, 70, 80 ang bigas. Kung 10 siguro ang bili ng kilo ng palay, pag kiniskis naman yun, baka pwede nang ibenta ng 30, 40. Kaso mo mga ganid nga rin naman tong mga traders.
Yung mga middlemen, mga ganid, pinapakyaw. Tapos may karibal pang imported. O sasabihin, oh, ba ang bigas ngayon ha? O may mga imported na bigas. So, bilhin na lang namin ng 8 pesos per kilo. Nakakasuka. Okay? Tapos mamumudbud ng bigas yung isa. Nakabalandra pa ang pangalan. May pa-ink pa. Akala mo election na. Ano to? Mind conditioning? Vote buying? Pera to. Pera ba to? Sarili ba tong ani at walang ginastos dito ang taong bayan? Pera ito galing sa bulsa ni, what do you think mga ate at kuya? Kasi nakakasuka daw ang pagiging trapo at pagiging inutil ng mga politiko ngayon. Agree ba kayo o hindi? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.